May mga sandali sa buhay na parang eksena sa isang teleserye. Yung tipong hihinto ang mundo, titigil ang musika, at lahat ng mata ay nasa iisang lugar lang. Ganoong-ganoon ang nangyari sa gitna ng magarbong ika-60 kaarawan ng aking madrasta. Ang kaibahan lang, ako ang nasa sentro ng entablado, kalmado, habang siya ang sumisigaw na parang nawawala sa sarili. Magnanakaw! Walang hiya ka! Pagkatapos kitang kupkupin, ito ang igaganti mo sa akin. Ibalik mo sa akin yan. Ang bawat salita ni Tita Marites ay parang latigong humahampas sa ere. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay larawan ng isang masayang hostess, ay naging isang pangit na maskara ng galit at hindi mapantayang kasakiman. Ang mga bisita niyang sosyal, na abala sa pag-inom ng champagne at pagkain ng kanaps, ay natigilan. Ang mga bulungan ay naging isang nakabibinging katahimikan. Nakatayo lang ako roon, hawak ang isang opisyal na dokumento. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata na nag-aapoy sa galit. At sa gitna ng lahat ng tensyon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi po ako magnanakaw, tita, sagot ko. Ang boses ko ay mahinahon, pero sapat na ang lakas para marinig ng bawat usisero sa hardin. Isang regalo po ito. Isang regalo na galing mismo sa inyo. Humakbang ako palapit sa kanya, at sa bawat tapak ng aking stiletto sa damuhan, ramdam ko ang paghigpit ng kanilang mga paghinga. Hindi niyo na po ba natatandaan? Noong isang taon, noong araw na sinabi ninyong isa lamang itong pangit at walang kwentang painting na itatapon niyo na lang sa basura. Ang basura na ito, tita, ito pala ang magbabago ng lahat. Pero bago tayo tuluyang tumalon sa dulo ng kwento, hayaan ninyo akong dalhin kayo sa simula. Sa isang panahong ang mundo ko ay binuo ng pagmamahal, sining, at ng mga pangarap na kasama ang aking mga magulang. Ako si Ana. Sabi ng marami, biniyayaan daw ako ng gandang namana ko sa aking ina, isang mestizang may mga matang nangungusap. Pero ang ngiti at ang pagkahilig sa mga bagay na may kaluluwa, iyon ay galing sa aking ama. Si Papa ang aking unang kritiko at pinakamalaking tagahanga. Ang aming bahay ay hindi lang basta bahay, isa itong santuwaryo. Bawat sulok ay may kwento, bawat pader ay may nakasabit na piraso ng sining na maingat niyang pinili. Si Papa ay isang masugid na kolektor, pero hindi para sa investment. Para sa kanya, ang sining ay hininga. Naaalala ko pa, noong bata ako, tatayo kami sa harap ng isang partikular na painting sa kanyang study. Isang tanawin ng isang bukirin sa ilalim ng dapit hapon. Tingnan mo, anak, sasabihin niya, habang nakaturo sa gintong sinag ng araw sa painting. Hindi lang pintura yan. Yan ang pakiramdam ng pag-asa. Yan ang init ng pag-uwi. Ang tunay na halaga, Ana, wala sa presyo. Nasa kwento at sa pakiramdam na ibinibigay sa'yo. At pagkatapos, haharap siya sa akin, hahaplusin ang aking buhok at sasabihin, pero sa lahat ng obra maestra sa bahay na ito, ikaw ang pinakamahalaga at pinakamaganda. Iyon ang mundo ko. Perpekto. Hanggang sa isang araw, kinuha ng sakit ang aking ina, at ang matingkad na kulay ng aming buhay ay unti-unting kumupas. Si Papa ay nalunod sa kalungkutan, at sa kanyang paghahanap ng salbabida, dumating si Tita Maritz. Maganda si Tita Maritz, sa paraang malamig at perpekto. Palaging nakaayos, ang mga kuko ay laging may manicure, at ang ngiti ay laging abot tenga pero hindi umaabot sa mga mata. Sinubukan niyang maging ina sa akin, pero ramdam ko ang distansya. Ramdam ko na ang tingin niya sa akin ay hindi bilang isang anak, kundi bilang isang parte ng package deal na nakuha niya kasama ng aking ama at ng yaman nito. Ang mainit at makalumang nara na kasangkapan sa aming bahay ay unti-unting napalitan ng malamig na salamin at bakal. Ang amoy ng lumang libro at oil paint ay napalitan ng amoy ng mamahaling air freshener. Ang bahay namin ay naging showroom. Maganda sa labas, pero walang kaluluwa sa loob. Para kay Papa, tiniis ko. Para sa kapayapaan sa loob ng pamamahay, nanahimik ako. Akala ko, iyon na ang magiging buhay ko. Isang maingat na pag-arte sa harap ng sarili kong madrasta. Ngunit isang atake sa puso ang biglang bumawi sa buhay ni Papa, at kasama niya, nawala na rin ang huling taong nagtatanggol sa akin. Naiwan ako sa isang magandang hawla, kasama ang isang bantay na matagal nang naghihintay na ipakita ang tunay niyang kulay. Ang araw ng pagbasa ng huling habilin ay parang isang formal na seremonya ng paglilipat ng kapangyarihan.
Nakaupo kami sa opisina ng abogado, si Tita Marit sa aking tabi, suot ang kanyang itim na damit na mas mukhang pang Fashion Week kaysa pangluluksa. Habang binabasa ng abogado ang mga dokumento, nakita ko ang pagtambol ng kanyang mga daliring may mamahaling manicure sa ibabaw ng kanyang Hermes, bag ang bahay, ang mga negosyo, ang malaking bulto ng pera, lahat ay napunta sa kanya, bilang minamahal na asawa. At para sa akin, ang pinakamamahal na anak. Isang educational trust fund, sapat para makapagtapos at makapagsimula. At ang linyang nagpainit ng kanyang ulo, sa aking anak na si Ana, iniiwan ko ang lahat ng aking mga personal na kagamitan at mga bagay na may sentimental na halaga, sapagkat alam kong siya lamang ang tunay na nakakaunawa sa kanilang kabuluhan. Isang bahagyang pag-ismid ang nakita ko sa gilid ng kanyang labi. Sa isip niya, ang napanalunan niya ay ang jackpot, at ang naiwan sa akin ay mga mumo. Mga lumang damit, litrato at abubot. Hindi pa man nag-iisang buwan mula nang ilibing si Papa, sinimulan na niya ang malawakang paglilinis, o sa aking paningin, pagbubura. Isang umaga, naabutan ko ang 2 kargador sa labas ng bahay, buhat-buhat ang mga kahon ng libro ni Papa, ang kanyang lumang silya, at ang mga natitirang painting na may alaala pa ni Mama. Tita, ano po ito? Nanginginig kong tanong habang tinitingnan ang mga gamit na parang mga basura sa bangketa. Oh, Ana. Diyan ka na pala, sabi niya, walang emosyon. Pinapalinis ko ang bodega at ang study. Masyadong maraming kalat. Kailangan ng espasyo para sa mga bago kong gamit. Ang mga mata ko ay napako sa painting. Ang painting mula sa study ni Papa. Ang tanawin ng bukirin na madalas naming pagkwentuhan. Mukha na itong pagod, ang mga kulay ay madilim na dahil sa dumi at lumang barnis, ang frame ay may mga gasgas. Tita, yung painting po halos pabulong kong sabi. Tiningnan niya ito na may halong pandidiri. Hay nako, yan na namang pangit na yan. Ang dilim-dilim, nakaka-depress tingnan. Ipapatapon ko na yan. Huwag po. Hindi ko napigilang isigaw. Regalo po yan ni Mama kay Papa. Paborito niya po yan. Tumawa siya, isang tawang mapakla. Paborito. Hisa, ang paborito ng papa mo ay mga magagandang bagay tulad ko. Ito. Isa lang itong lumang canvas. Pero sige, sabi niya, na may kasamang pag-irap kung gusto mo, sayo na. Isama mo sa mga sentimental value mo. Tutal, bagay naman sayo. Ang bawat salita ay isang sampal. Kinuha ko ang painting. Habang yakap-yakap ko ito, parang yakap ko na rin ang lahat ng insulto, ang lahat ng sakit. Doon ko napagtanto na ang laban na ito ay hindi lang para sa akin. Ito ay para ipagtanggol ang alaala ng aking ama mula sa babaeng sumira nito. Lumipat ako sa isang maliit na apartment malapit sa aking pinapasukang trabaho sa isang art gallery. Ang buhay ay simple pero payapa. Akala ko, sa paglayo ko, titigilan na ako ni Tita Maritz. Nagkamali ako. Ang kaligayahan ko ay tila lason sa kanyang sistema. Nagsimula ang kanyang kampanya hindi sa harapan ko, kundi sa likuran ko. Tuwing may pagtitipon ang aming angkan, sisiguraduhin niyang makakarating sa akin ang mga balita. Kawawa naman daw si Ana, ang kwento sa akin ng isang tita na tumawag. Sabi ni Maritz, nagtitiis daw sa maliit na apartment, ayaw magpatulong. Wala daw utang na loob. Pagkatapos siyang patirahin ng libre sa malaking bahay, basta na lang umalis. Ang konsepto ng utang na loob ay naging paborito niyang sandata. Pinalabas niya na siya ang biktima, ang mabuting madrasta na tinalikuran ng isang walang gratitude na anak-anakan. Sumunod ang social media, ang modernong entablado para sa pagpaparinig. Magpo-post siya ng litrato niya sa isang mamahaling spa na may caption, "Me time after the stressful week of managing the estate alone." Some people just don't know the meaning of responsibility. Libo-libo ang likes, daan-daan ang komento ng "Stay strong, tita." Isang beses, nag-post siya ng litrato ng family picture namin noong buhay pa si Papa. Ang caption, "Missing is my husband so much. Promised him I would take care of his daughter, but some birds just want to get away from the nest, even if it means breaking the promise." #family's everything #sad truth. Ang bawat post ay isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa aking reputasyon. Tiniis ko ang lahat. Ayokong pumatol. Ayokong maging katulad niya. Ngunit ang pagtitiis ay may hangganan.
At ang hangganan ko ay dumating sa anyo ng isang tawag sa telepono, isang gabi pagkatapos ng isang mahabang araw sa gallery. Ana, anak, boses ni Tita Marites sa kabilang linya, puno ng peking pag-aalala. Kailangan kita. Bakit po, tita? Ang bahay ng papa mo nasisira na. May tagas ang bubong, kailangan ng bagong pintura, at sabi ng engineer, kailangan daw i-reinforce ang foundation. Millions ang abutin, Ana. Huminto siya, hinayaang lumubog ang mga salita. At hirap na ako sa gastusin. Ang taas ng buwis. Naubos na ang pera. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Isang kasinungalingan. Alam ko kung magkano ang iniwan ni Papa. Imposibleng maubos iyon sa loob lang ng isang taon, lalo na't wala naman siyang ibang binubuhay, kundi ang sarili niya at ang kanyang mga luho. Kaya naisip ko, baka pwede kang tumulong, patuloy niya. Ang boses ay naging malambing na parang sa isang maamong tupa. Yung trust fund mo baka pwede mo muna akong pautangin? Kahit kalahati lang. Para sa bahay ng papa mo ito, Ana. Para sa alaala niya. Ipakita mo namang may utang na loob ka sa lahat ng ginawa namin para sa'yo. Iyon na. Iyon na ang salitang nagpasabog sa lahat ng galit at sakit na matagal ko nang kinikimkim. Ang kapal ng mukha. Gagamitin niya ang alaala ni Papa, ang konsepto ng utang na loob, para pag-interesan ang kakarampot na naiwan sa akin. Isang malamig na determinasyon ang pumalit sa aking galit. Hindi na ito tungkol sa pagtitiis. Ito ay tungkol sa paglaban. Sige po, tita, sabi ko, at nagulat ako sa sarili kong kalmadong boses. Pag-iisipan ko po ng mabuti. Salamat, anak. Alam ko namang maasahan ka. Manang-mana ka sa papa mo, sabi niya, halatang masaya sa aking naging tugon. Pagkababa ko ng telepono, tinitigan ko ang aking refleksyon sa madilim na screen. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang kawawang si Ana. Isa na siyang babaeng may plano. At ang unang hakbang sa planong iyon ay ang basurang painting na natutulog sa ilalim ng aking kama. Kinabukasan, dinala ko ang painting sa isang maliit at tago na restoration shop na pag-aari ng isang matandang art restorer na si Mang Lito, isang taong nirerespeto sa underground art scene. Inilatag ko ang madumi at madilim na painting sa kanyang mesa. Napakaluma at napabayaan na nito, Hija, sabi niya, habang sinusuri ito gamit ang isang salamin na may ilaw. Pero may kakaiba sa kanya. Para siyang natutulog lang. Nag-iwan ako ng maliit na deposito at nangakong babalik pagkatapos ng ilang linggo. Ang gusto ko lang ay malinis ito, maibalik ang kahit kaunting dignidad nito bilang alaala ni Papa. Makalipas ang 3 linggo, nakatanggap ako ng tawag mula kay Mang Lito. Ang boses niya ay hindi mapakali. Ana, kailangan mong pumunta dito. Ngayon na. Nagmadali akong pumunta sa kanyang shop. Pagpasok ko, nakita ko siya, nakatayo sa harap ng painting na nakasabit sa isang isel, binabaha ng maliwanag na ilaw. Napahinto ako sa paghinga. Ang painting ay nagbago. Ang dating madilim at malungkot na tanawin ay ngayon ay sumisigaw sa kulay at buhay. Ang gintong sinag ng araw na itinuro sa akin ni Papa noon ay tila totoong nagliliwanag. Sa ilalim ng dumi, mayroong isang obra. Hindi lang yan, Hija, sabi ni Mang Lito, ang mga mata ay kumikislap. Lumapit siya at itinuro ang isang maliit na bahagi sa ibabang kanang sulok ng canvas, isang lugar na halos natatakpan na ng lumang pintura. Pagkatapos ng maingat na paglilinis, isang pirma ang lumitaw. If Amorsolo. Fernando Amorsolo. Tanong ko, hindi makapaniwala. May hinala ako, sabi ni Mang Lito, pero kailangan nating ipa-authenticate sa mga eksperto. Huwag kang maingay, Ana. Kung tama ang hinala ko, ang hawak mo ay hindi lang isang painting. Isa itong pambansang yaman. Ang mga sumunod na linggo ay parang isang panaginip. Sa tulong ni Mang Lito, nakipag-ugnayan kami sa National Museum at sa isang international art appraisal firm. Ang proseso ay mahigpit at kumpidensyal. Hanggang sa isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga display sa gallery, tumunog ang aking telepono. Isang international number. Ang appraiser mula sa London. Miss Ana Sandoval. Tanong ng isang boses na may British accent. Yes, speaking. I'm calling about the piece you submitted for appraisal.
dapitapon sa bukirin. Huminto siya. Miss Sandoval, we have completed our verification. We have cross-referenced it with the artist's lost journals and authenticated the canvas aging and the pigments. I am ecstatic to inform you that you are the owner of a long-lost, authenticated Fernando Amor solo masterpiece. Napaupo ako. Ang hangin ay tila nawala sa aking mga baga. And its value, patuloy niya, given its pristine condition and its status as a rediscovered piece from his golden era, we estimate its value at auction to be in the range of $40 million. $40 million. 2 bilyong piso. Nabitawan ko ang telepono. Tumama ito sa sahig pero hindi ko narinig ang kalabog. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na pagtibok ng aking puso at ang mga salita ni Tita Maritz na umuulit sa aking isipan, pangit. Walang kwenta. Basura. Itatapon ko na lang. Sa gitna ng pagkabigla, isang malamig at malinaw na kaisipan ang nabuo sa aking isip. Ito ang karma. Ito ang hustisya. At alam ko na kung saan at kung kailan ko ito ihahain. Ihahain ko ito sa kanyang ingranding selebrasyon sa harap ng lahat ng taong naniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Ang gabi ng ika-60 kaarawan ni Tita Marites ay perpekto. Ang hardin ng dati naming bahay ay ginawang isang fairy tale setting, puno ng mga bisitang nagpapataasan ng yaman at impluensya. Dumating ako, hindi para makipagsabayan, kundi para tapusin ang laban. Suot ko ang isang simpleng itim na bestida, pero ang dala kong kumpiyansa ay mas makinang pa sa lahat ng alahas sa silid na iyon. Sa aking pagpasok, naramdaman ko ang mga tingin. Ang mga bulungan ng mga tita. Si Ana ba yan? Anong ginagawa niya dito? Ang ganda niya, lalo. Nakita ko ni Tita Maritz. Ang kanyang peking ngiti ay hindi maitago ang inis sa kanyang mga mata. Ana! Buti naman at naisipan mong dumating. Akala ko, nakalimutan mo nang may pamilya ka pa, sabi niya, sapat lang para marinig ko. Umiti ako. Paano ko po makakalimutan ang birthday niyo, tita? May dala pa nga po akong regalo. Sa wakas, dumating ang oras ng talumpati. Tumayo si Tita Marites sa maliit na entablado, hawak ang mikropono, handa ng umarte bilang ang pinakakaawa-awang bilyonarya sa mundo. Maraming salamat sa inyong pagdalo, simula niya, habang nagpapahid ng hindi naman totoong luha. It has been so hard to be alone, to carry this heavy burden. Pero kinakaya ko, para sa alaala ng aking mahal na asawa, at para sa pamilyang iniwan niya sa akin. Nagpalakpakan ang lahat. Bago pa man sila matapos, dahan-dahan akong tumayo at lumakad papunta sa entablado. Nagulat si Tita Marites, pero hindi niya ako mapigilan sa harap ng daan-daang bisita. Tita, happy birthday po ulit, sabi ko sa mikropono, kinuha ang atensyon ng lahat. At bilang regalo, gusto ko lang pong ibahagi sa lahat ang isang kwento. Isang kwento tungkol sa isang regalong ibinigay niyo sa akin. Tumingin ako sa kanya. Naaalala niyo po ba yung lumang painting na galing sa bodega? Yung sinabi niyong ipapasunog niyo na sana? Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ipinagpapasalamat ko po ang regalong iyon, tita. Dahil ang basurang iyon, itinaas ko ang aking kamay, kung saan hawak ko ang isang nakarolyong kopya ng appraisal document, ay isa palang nawawalang obra maestra. Isang tunay na Fernando Amor solo. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga tao. Ang mga cellphone ay biglang nagsilabasan, ang mga kamera ay nakatutok na sa amin. At ang halaga nito, tita, ayon sa mga eksperto ay 2 bilyong piso. Ang katahimikan na sumunod ay mas malakas pa sa anumang sigaw. At pagkatapos ang pagsabog ni Tita Maritz. Ang kanyang pagiging sosyal ay naglaho, pinalitan ng isang sakim na halimaw. Magnanakaw! Manloloko ka! Akin yan! At doon, habang isinisigaw niya ang mga salitang iyon, tiningnan ko siya ng may awa. Paano po ito magiging sa inyo, tita? Ibinigay niyo po ito sa akin. Tinawag niyo itong basura. At ang sabi ni Papa, ang tunay na halaga ay wala sa presyo, kundi sa kwento. At ang kwento ng painting na ito, tita, ay kwento ng pagmamahal niya sa sining, at ng pagbabaliwala niyo sa lahat ng minahal niya. Humarap ako sa mga bisita, na ngayon ay parang nanonood ng isang live na iskandalo sa Salamat sa regalong utang na loob, tita.
Dahil sa regalong ito, matutupad ko na ang pangarap ni Papa. Tinalikuran ko na siya. Iniwan ko siyang sumisigaw, nagwawala, habang ang kanyang perpektong mundo ay guguho sa kanyang paanan, na record ng daan-daang camera phone. Ang kinahinatnan ay mabilis at brutal. Ang birthday party skandal ay naging alamat sa alta sosyedad. Si Tita Maritz, mula sa pagiging kawawang byuda, ay naging ganid na madrasta. Ang kanyang mga kaibigan ay lumayo. Ang kanyang mga koneksyon sa negosyo ay nawala. Ang kahihiyan, ang hiya, ay mas matindi pa kaysa sa anumang kasong isinampa niya na paulit-ulit lang ibinasura. Upang mabayaran ang kanyang mga utang at mapanatili ang kanyang lifestyle, napilitan siyang ibenta ang bahay, ang huling simbolo ng kapangyarihan niya. Ako naman, ginamit ko ang isang bahagi ng halaga ng painting para itayo ang Luna Sandoval Art Foundation para sa aking ina at ama. Ang pundasyon ay nagbibigay ng scholarship at grants sa mga mahuhusay pero kapuspalad na artistang Pilipino. Ang obra maestra ni Amor Solo. Nakasabit ito sa aking sala, isang paalala araw-araw na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa pera. Ito ay nasa pagmamahal, sa alaala at sa dignidad. Ang pinakamatamis na ganti ay hindi ang makitang bumagsak ang iyong kaaway, kundi ang gamitin ang mga batong ibinato niya sa iyo para magtayo ng sarili mong palasyo. At mula sa itaas ng palasyong iyon, matatanaw mo ang isang mas magandang kinabukasan, isang kinabukasang ikaw mismo ang nagpinta.